Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa, lalo tigit sa ating Diyos na buhay. At welcome po ang lahat sa ating gawain ngayon. Salamat sa Panginoon. At sa ating pong simula ay naiiya ko po si Ate Serena para paunahan tayo sa ating gawain ngayon at sa isang worship song. Ate Serena, go ahead. Amen po. Hallelujah, Lord God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo.
Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Praise God. Ate Alice. Amen po. Dako po tayo sa ating panalangin. Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus, purihin ka, dakilang Diyos. God, maraming salamat po na muli sa araw na ito kami ay nagkatipon sa iyong pangalan upang muli ay makapag-aral, makapagbulay ng iyong salita. God, sinasama ko po sa iyo, Panginoon, na kung ano man po ang aming nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa na sadyaman po namin ito o hindi, Lord. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo at nawa, Panginoon, huwag mo ipahintulot na kami ay patuloy na mamuhay sa kasalanan, Lord God. Nawa, Panginoon, patuloy mong siya sa atin ang aming mga puso, ang aming isipan, at nawa, Panginoon, na patuloy mong linisin na ang karamihan na makita mo sa amin upang kami ay maging karapat dapat sa iyong harapan. Lord, tinataas ko po sa iyo ang gawain namin na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming samahan. Lord, sinalita mo na kung saan mayroong dalawa o higit pa na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay lalagay sa kalagitnaan. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya at patuloy mo nawa kaming i-guide sa aming gawain na ito, Lord God. At nawa, Panginoon, ang aming kapatid na mag-share na iyong salita, Lord God. Nawa, Panginoon, balutin mo siya ng iyong Santong Espiritu, Lord God. Ikubli mo po siya sa iyong kapangyarihan upang ang salita mo lamang ang mahayag sa kanyang labi at nawa, Panginoon, na tunay na ang pangalan mo lamang ang aming maitaas at maitanghal. Lord, dalangin ko din po sa iyo na sa amin po na makikinig ng iyong salita. Buksan mo po ang aming spiritual na pandinig, God, Lord, at nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita at nawa, Panginoon, tunay na ito ay matanim sa aming mga puso at magamit namin gabay sa aming pang-araw-araw na buhay at matutunan po din namin na ibahagi sa aming kapwa, Lord God. Hallelujah, Jesus God. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang po ay naangkilan namin ang katagumpayan ng gawain na ito. At tunay, Panginoon, na sa iyo po namin binabalik, pinakamataas na papuri pa. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, dako po tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. First John chapter 3 verse 1 to 3. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know him. Beloved, now, now we are children of God, and it has not yet been revealed that we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has his hope in him purifies himself just as he is pure. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. At salamat sa Diyos dahil muli pinagkalooban tayo na makapagbahagi ng kanyang salita sa pamamagitan ng platform na ito. Tunay na ito isang pagpapala sa grasya at habag ng Diyos. Tayo ay pinagkalooban ng ganitong magandang platform. So, sa ating pong pagsisimula ay samahan niyo ako sa maiksing panalangin.
Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, O God in heaven. Nagpapakumbaba po ako sa harapan mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ako po ay walang halaga kung hiwalay ka sa akin, Panginoon. I have a great tendency to be proud, but I humble myself before you, Panginoon. And so I also submit myself to you, to your will, O God. You desire that I am humble, not proud. I will humble myself in my interaction with others, in sharing your word, O God. It's 9 o'clock. Pangunahan mo po ang inyong lingkod at tulungan na nandoon taglay ang pagpapakumbaba sa aking sarili, pagkalooban ng wisdom, knowledge and understanding, at mga salita mo lamang ang mamutawi sa aking labi, O Diyos, at sa mga nagawa ko, naisip at nasabi na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Humihingi po ako ng kapatawaran, Panginoon, at inaangkin ang salita mo, Panginoon, ng pagpapatawad, O God, upang kami, ako, at ang aking mga kapatid ay makalapit sa inyo ng may kaluguran sa trono ng inyong pagpapala. So pangunahan mo po kami, samahan hanggang sa simula at wakas ng gawain ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So ang ating pong pagsasaluhan ngayon ay nasa 1 John chapter 3 ng verse 1 to 3. At ang sabi nga po ay babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi sa 1, tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo kilala ng mundo dahil hindi nito siya kilala. Pangalawa, mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano tayo. Ngunit alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano siya. 3, at ang bawat isa na may ganitong pag-asa sa kanya ay dinadalisay ang kanyang sarili kung paanong siya ay dalisay. Sa Diyos po ang kapurihan ng pagkabasa ng kanyang salita. So, ang 1 John 3 po ay nagsimula sa isang utos, ang sabi, masdan. At ang salitang masdan ay sinali na sa Grego na blepo, blepo. Upang malaman ng totoo, ito yung kanyang ibig sabihin, malaman ng totoo, makita gamit ang mga mata, at ang isa pa ay upang siyasatin, At meron pa isang parilalang nabanggitan sa ating verse na ang what manner of, yung anong paraan ng ay nagsasalin din ng isang salita na literal na nangangahulugang mula sa kung anong uri ng. So kasalamin natin, ang pag-ibig ay nagbibigay ng sakripisyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pangkaraniwan. Inutusan tayo ng Diyos na siyasatin at alamin ang totoo na patungkol sa hindi pangkaraniwang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 John 3:16, di ba? Mahal tayo ng Diyos
kahit hindi tayo kaibig-ibig sa kanyang salita na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ito po yung pag-ibig ng Diyos na di pangkaraniwan. At ganoon din sa Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And also in 1 John chapter 4, verse 9 to 10, in this way manifested the love of God towards us, because that God sent His begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Amen. Another one is God does not love us because we are lovable. We are rebellious sinners. Hindi po tayo mahal ng Diyos dahil tayo ay mapagmahal. Tayo ay makasalanan. At hindi natin sinusunod ang mga kalooban ng Panginoon. God loved us because He is love. That is unusual love. Amen. So behold that kind of love. So ngayon po, mga kapatid, ating pagsaluhan ang 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Inutusan tayo na tingnan ang tatlong resulta ng hindi pangkaraniwang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay maging mabuting Kristiyano. So una po ay it enables us to call the Son of God. Ito po yung una. Ito ay nagbibigay daan sa atin na matawag na mga anak ng Diyos. Sabi sa verse 1, tingnan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo kilala ng mundo dahil hindi nito siya nakikilala. Amen? So, we are privileged to be called sons of God or God's sons. Ito po isang pribilehiyo na natin na tawaging mga anak ng Diyos. So, atin po itong angkinin. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin ay pinili na tayo na tawagin na kanyang mga anak. Ito po ay napakabuting kumbaga ay sabi nga privilege. Sa physical na kapanganakan, natatanggap po natin ang ating apelyido ng ating mga magulang. Sa spiritual na kapanganakan ay natatanggap natin ang apelyido ng Diyos. Hindi lamang tayo ngayon ay mga anak ng hari ng mga hari, kundi taglay po natin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. So, yung pong salitang anak ay isinalin translated as ios, ios sa Greek. Ang ibig pong sabihin ay supling o mga anak. Sa New Testament, ito ay karaniwang isinasalin bilang mga bata. Natagpuan po natin yung parehong salita na yan sa John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos.
Ano? Sa makatuwid bagay sa mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So yun po yung kadahilanan kung bakit tayo naging kanyang mga anak. Ang pagiging anak ng Diyos ay nagbibigay din po sa supling sa aspeto ng relasyon. Inaruga tayo ng Diyos sa isang supernatural na paraan. Kahit na ang ating lumang makasalanang kalikasan ay naroon pa rin, ang bawat tunay na Kristiyano ay may kalikasan ng Diyos. Ano po? Sa kanyang panloob na pagkatao. Nakatanim po yun dito sa ating puso. At kaya nga dapat ay ang magnilaman ng ating puso ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil kapag hindi siya ang laman ng ating puso, ang kapangyarihan ng mundo, ang siyang nagkakaroon ng pagkilos sa ating buhay na hindi natin namamalayan. Tingnan kung paano ito nauugnay sa huling talata ng ikalawang kabanata ng Juan sa versikulo 29. Alam natin sa katotohanan na ang Diyos ay matuwid at alam natin sa karanasan na ang mga ipinanganak mula sa Diyos ay magtataglay ng matuwid na katangian ng kanilang Ama. Praise God. Hallelujah. At ang mga anak ng Diyos ay dapat magkaroon ng ilang pagkakahawig sa ating Diyos sa langit. Katulad sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Ephesians 5:2. Maging banal kayo sapagkat ako ay banal. 1 Peter 1:16, kayo nga ay magiging sakdal gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. Amen? Sa letter B, so yung yung una po ay we are privileged to be called sons of God. It's yun isang pribilehiyo. At ang pangalawa ay as sons, the world does not understand us. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo naiintindihan ng mundo. Minsan nga ay kadalasan na napipersecute tayo sa ating pakikipag-niig bilang anak ng Diyos. So pansinin yung salitang sa makatuwid, itinuro nito sa atin ang sinabi ni Juan na ang mga Kristiyano ay supling ng Diyos, anak ng Diyos, dahil sa katotohanan iyon. Hindi alam o naiintindihan ng mundo ang mga ito. Dahil ang kanilang puso at isip, ang kanilang mata ay napipiringan. So bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong kalikasan ng Ama at dapat tayong kumilos tulad ng ating Ama. Ang mga espiritual na bagay ay banyaga sa mundo. Ito hindi pamilyar para sa kanila. Wala silang kaalaman patungkol dito. Marami sa mga tao sa buong mundo. Ang katuwiran ng Diyos ay hindi nila abot sa kanilang pangunawa. Hindi lamang ito ay isang parang banyaga sa mundo. So ang matuwid na pamumuhay, ito rin ay hindi kasiyasiya sa mundo dahil ginagawa itong masama sa kanila. So under sila ng kapangyarihan ng mundo. Dahil hindi naunawaan ng mundo ang mga matuwid ng Diyos, kung tayo ay namumuhay tulad ng ating Ama, ng ating Diyos Ama, dapat nating asahan na hindi nila maunawaan ang ating katuwiran.
ito ay isang napakabihirang bagay na ang isang hindi mananampalataya ay nais na maging malapit na kaibigan na isang Kristiyano na nag-aangad na mamuhay na isang tunay na matuwid na buhay. Ang isang taimtim na taong o tanong para sa bawat mananampalataya na tanungin ang kanyang sarili. Gaano ako katulad ng aking Ama sa langit? Or gaano ako katulad ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo? Amen? So yun po yung unang resulta ng pag-ibig ng Diyos na hindi pangkaraniwan. At ang pangalawa po ay it promises us that we will be like God. Ayun. Nangako sa atin na tayo ay magiging katulad ng Diyos. Sabi po sa verse 2, mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung ano tayo, ngunit alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Amen? So, ang Diyos po ang nagsabi, nangako. So, mangyayari ito sa atin dahil siya na ang nagpahayag na tayo ay mga anak niya. At sa ilalim nito, our description, yung ating immortal na description is still hidden. Yung pong ating paglalarawan, o bilang anak ng Diyos ay nakatago pa din. So, ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Yan ay isang kahangahangang katotohanan na ipinahayag sa atin. So, sa ngayon, sa panahong ito, sa kasulukuyan, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay hindi maaaring mangyari, hindi maaaring maging, hindi magiging, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay ipinanganak ng Diyos. So, bahagi tayo ng walang hanggang pamilya ng Diyos. Taglay po natin ang kanyang pangalan, ibinabahagi natin ang ilan sa kanyang mga mabubuting katangian na mayroon tayo. So, purihin ng Panginoon. Ang mga katulad nito, yung mga concern natin sa mga kapatid na nangangailangan ng ating mga panalangin, yung intercessory prayers natin, yung panalangin natin sa mga kapatid, yung pagbibigay natin ng tulong sa mga kapatid, this is yung mga konting katangian na mayroon tayo na kaloob ng Panginoon. Ganun pa man, ang ating walang hanggang buhay na paglalarawan ay natatago pa rin. Hindi pa ito lumilitaw o nakikita. Talagang wala tayong masyadong alam patungkol sa ating mga hinaharap. So, ang alam natin na maglalagay tayo ng incorruptible or incorruption dapat. Sa 1 Corinthians 15:52 ang sabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta, at ang mga patay ay mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan. At tayo ay babaguhin. Amen. So yun po yung sinabi sa 1 Corinthians 15:52 at sa 54,
Alam natin na ang kamatayan ay titigil. Kaya't pagka itong nasisira ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy mangyayari ang salitang nasusulat, ano? Death is swallowed up in victory, ang sabi roon, ano? Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So, sa kabila ng lahat ng iyon, ano, ay ninanais ng Diyos at ninais ng Diyos na maging tagumpay tayo. Dahil siya yung gumawa noon, ano, napagtagumpayan niya yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ano? At iyon ay para sa atin. Alam nating magiging maluwalhati ito, ano po. At sabi sa 2 Corinthians 17 naman, sa chapter 4:17, sapagkat ang aming magarang kapighatian o magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay gumagawa para sa amin o para sa atin na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ano po? Alam natin na lahat, ano, na mga tao, ano, na sakit sa puso ay mawawala. Sabi sa Revelation 21:4, at papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati o ng pagtitiis, ni ng kirot paman, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. So mayroon pong katapusan, ano? Yung mga paghihirap natin, ano? Ito'y hindi panghabang buhay. Ito'y temporal lang. Gayunpaman, maraming bagay tungkol sa ating buhay ang nakatago pa rin sa ating mga mata. Diba? So, ang sumunod, one day will be like Christ, ano? We will be like Christ, ano? Balang araw po, tayo ay magiging katulad ni Kristo. Ito yung kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. At alam natin na sa katotohanan na kapag si Kristo ay nagpakita, ano, sa during rapture, ano, or pag-agaw, ano, tayo ay magiging katulad niya, ano. So ito po ay during sa end times, ano. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging isang Diyos, ano po. Imposible 'yon. Hindi 'yon ang kahulugan. Nangangahulugan ito na babaguhin, ano? Hindi ito nangangahulugan, ano, na babaguhin niya ang ating mortal na katawan sa isang immortal na katawan tulad kay Kristo. Ano? Hindi ito nangangahulugan na lahat ng humahadlang sa atin ngayon sa pagbabahagi ng pagkakahawig sa ating Diyos, ano, sa langit ay aalisin at higit na lubusan nating makabahagi, ano, ang kanyang kawangis. At pangalawa po ay this will take place the moment that we see Him as He is. Ano, ito'y magaganap sa sandaling makita natin siya bilang siya, ano, sa kanyang muling pagbabalik. Amen? At ito ay sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, nasabi nga niya, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At tayo na mga bubuhay at mananatili ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon.
So ito po yung pagsasalarawan kung paano ang pagbabalik ng Panginoon. Ito yung sinasabing rapture. Ang salitang rapture, although wala sa Bible, ang nakasulat po doon ay caught up in the air. So sasalubungin tayo ng Diyos, bababa siya at sa alapaap ay mamimit natin siya, yung mga namatay na nung unang panahon na nagkaroon ng relasyon sa kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas ay malulutang, tataas mula sa kanilang mga libingan at imimit ang Panginoon sa alapaap. So yung pong pangatlo na resulta ng unusual love ay it motivates us to live pure as God is pure sa verse 3. So ito po ay nag-uudyok sa atin na mamuhay ng dalisay bilang ang Diyos ay dalisay. At ang bawat isa ay may ganitong pag-asa sa kanya at dinadalisay ang kanyang sarili kung paanong siya ay dalisay. Amen. So, ang bawat Kristiyano po ay dapat magkaroon ng pag-asa. Meron po tayong hope sa buhay natin. Tandaan na ang pag-asa sa Biblia ay hindi isang hangarin. Ito ay isang matatag na pagtitiwala batay sa mga pangako ng Diyos. Yung steadfast confidence natin, based sa kanyang mga promises. At ang pag-asa na balang araw ay magiging katulad ni Kristo ay para sa bawat tunay na Kristiyano. Ito po yung ating hangarin, naisin sa ating buhay. Ngunit kadalasan ay nalilito tayo sa mga alalahanin at kasiyahan sa buhay na ito. Inalis natin ang ating mga mata sa pag-asang ito. So huwag po nating hayaang mawala yung pag-asang ito sa ating buhay. Kailangan nating magsikap na itoon ang ating mga mata at puso dito araw-araw. Makinig tayo, umawit tayo ng mga awit na makalangit. Kung hindi man tayo pinagkalooban ng magandang boses ay makinig tayo. I-allow natin yung sarili natin na naisin, makinig ng mga awiting makalangit. Ito po yung makapagbibigay sa atin ng mga pagtatanggal ng stress, marirelax yung ating puso at isip, ang katawan. Kung minsan napapansin natin, nakakaramdam tayo ng panginginig ng katawan. Hindi natin alam kung bakit. So ito po yung isang antidote dito. Makikinig tayo sa mga awitin para sa Panginoon. At ang sumunod po ay such hope ought to motivate pure living. Yung pag-asang ito ay dapat mag-udyok sa dalisay na pamumuhay. Si Kristo po ay dalisay sa bawat kahulugan ng salita. Siya ay dalisay sa pagkatao, sa moralidad, sa gawa, sa pag-iisip, sa motibo, at higit sa lahat, sa salita. At yung narinig natin na rapture, yung biglaang pagsalubong sa kanya sa himpapawid, ay hindi natin mararanasan
kung hindi tayo mamuhay ng dalisay na buhay katulad niya. O yung kalooban niya para sa atin ay dapat mapangyari sa ating buhay. So, ang pagkaalam kay Kristo ay maaaring dumating sa anumang sandali, yung mag-udyok sa atin na palagi ang maging handa, kung tayo ay lumalakad sa liwanag at nakikisama kay Kristo, tayo ay mamumuhay ng dalisay na buhay. Kumbaga yung sinabi rin na yung buhay at ganap na kasiyasiya na pangako ng Diyos ay ating mararanasan. Kung may anumang kasalanan sa pagitan natin at ang Diyos, dapat po tayong bumalik doon sa napag-aralan natin, or nabasa natin sa 1 John 1. At gawin yung ating paghingi ng kapatawaran, humingi tayo ng paglilinis, na nais ng Diyos para sa atin. Dapat tayong hingi ng patawad sa lahat ng ating mga kasalanan. So, in conclusion po, pag-isipang mabuti ang hindi pangkaraniwang pag-ibig ng Diyos na ito at ang mga resultang dulot nito sa ating buhay. Ito ay nagpapahintulot sa iyo, sa atin na matawag na anak ng Diyos na may makadiyos na ugali. Nangangako ito na balang araw ay yung magiging walang kasalanan tayo katulad ni Kristo. Magiging banal tayo katulad niya. Dapat itong mag-udyok sa atin na mamuhay ng dalisay sa isang buhay hangga't maaari bilang paghahanda sa pagharap sa Kanya. Makabubuti para sa bawat isa sa atin na pagkatapos ng mensaheng ito ay gumugol tayo ng ilang tahimik na oras, magnilay-nilay, pagnilayan ng pag-ibig ng Diyos at sa mga resultang nalaman natin. Yung Kanyang pag-ibig sa atin. At ang panghuli, kung hindi ka pa handa sa pagbabalik ng Panginoon, gawin po iyang isang pangunahing prioridad sa iyong buhay, sa ating buhay. Marahil ay yun nga yung na-suggest natin na basahin muli yung 1 John 1, verse 1 to 10, at ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Sabi nga sa 1 John 1:9, ipahayag natin yung ating mga kasalanan. At ang Panginoon ay makatuwiran na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. So, purihin po ang Panginoon at samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Hallelujah. Amang banal, dakila sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng marami sa salita mo na napagsaluhan namin, Panginoon, sa araw na ito patungkol sa di pangkaraniwang pag-ibig mo, Panginoon.
Maraming salamat po. Nawa, isa kami sa mga nandirito na masalubong ka sa alapaap pagdating ng iyong araw ng pagbabalik. Salamat, salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, sa gabay ng banal na Espiritu sa aming buhay. Amen.